Matapos naman ang sunod-sunod na sakunang tumama sa bansa, ipinag-utos ni Pangulong Aquino sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagkakaroon ng komprehensibong programang pangkalikasan. Ang detalye ng balita mula kay Elena Luna. Inatasan ni Pangulong Aquino si DENR Secretary Ramon Paje na maghanda ng komprehensibong programa para sa environment protection. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ang direktiba Pangulo ay bilang tugon sa storm surge at mga peligrong dulot ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Bahagi sa kautusan ng Pangulo sa DENR ay ang pagtatakda ng mga no-build zones sa baybaying dagat para matiyak ang paglipat ng mga dating naninirahan doon sa mga ligtas na resettlement areas. Hatid ni Bagyong Yolanda ang storm surge na tila hindi ganap na napaghandaan dahil sa kakulangan ng pag-unawa at tuwirang karanasan hinggil dito. Sinabi ni Secretary Coloma na dapat isaalang-alang ang aral mula sa nakalipas na karanasan upang maipatupad ang prinsipyo ng Build Back Better. Ang prinsipyong ito ang pagbabangon at pagtatatag ng mas matitibay na tahanan at gusali. Ayon rin sa kalihim, direktiba rin ni Pangulong Aquino sa DENR ang pagbabalik ng mga mangroves na mga natural na proteksyon sa baybaying dagat. Inihahanda na ng ang mga mangrove plantation at agarang sisimula ang pagtatanim dahil mula 5 hanggang 7 taon ang pagpapalaki dito. Sa pahayag din ni Secretary Coloma, tinalakay ang puspusang ipinapatupad na Emergency Employment Program ng Department of Labor and Employment para bigyan ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga apektadong residente. Puspusan ang pagpapatupad ng DOLE ng Emergency Employment Program upang bigyan ng pansamantalang pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Halos 3,000 residente mula sa 22 barangay sa Tacloban at 70 barangay sa Ormoc ang nakikinabang na sa naturang programa. Kabilang na rin po dito yung mga katulad na programa na Cash for Work o Food for Work na isinasagawa ng DSWD at iba pang ahensya tulad ng Department of Agriculture. Ang mga manggagawa ay tumutulong sa paglilinis ng mga daan, palengke at plaza, pag-aalis ng bara sa mga estero at daluyang tubig at pagtatayo ng mga mahalagang pampublikong gusali at paaralan. Ayon sa DOLE, papalawigin pa ang programa sa iba pang mga bayan at rehiyon sa mga darating na araw. Pahayag ng pasasalamat ang palasyo sa inaalok na tulong ng International Labour Organization o ILO na maglaan ng $300 milyong para sa Cash for Work program ng gobyerno. Samantala, tiniyak ng palasyo na tinututukan ng husto ng DSWD at DOH ang kapakanan ng mga ina, sanggol at mga bata sa calamity zone. Ayon kay Secretary Coloma, nakahanda ang pasilidad ng DOH para sa tinatayang 800,000 mga inang buntis, malapit ng mga anak at bagong panganak. Prioridad din aniya ang pagbakuna sa tigdas, polio at tetanus. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, sama-sama sa pagbangon.